May nagtanong sa akin, "Hello po, paano ang dapat gawin pag ganito ang text ng OLA?" Pagbati, gusto po namin kayong abisuhan na kasalukuyan ay papunta na ang aming mga officer sa inyong tahanan na mayroong kasamang peace officer para sa isasagawang pagsusuri sa inyong kagamitan upang mapuna ng inyong pagkakautang. Mangyari lamang na sumunod at maging maayos tayo makipag-usap sa ating mga peace officer upang makaiwas tayo sa pagtatalo sa inyong tahanan. Okay po. Yan, may peace officer na po pala sila. Okay, well, una, kita nyo naman ho, sablay na naman yung message, no? Ano ho ibig sabihin ng peace officer? Tapos, gagawa daw ho ng pagsusuri sa inyong kagamitan. So, ibig sabihin maghahatak ng gamit, no? Hindi ho nila po pwedeng gawin yon kasi wala hong court order. Ano po, wala pa naman hong paghahabla na nangyari. Di po ba, wala pa hong desisyon ng korte. No, kung may desisyon ho ang korte at nagpalabas ho ng order na po pwede na hong mag-garnish, pwede po yun. No? Tsaka hindi po peace officer ang pupunta, sheriff po. Ngayon, para po maiwasan natin yung mga ganitong klase ng mensahe, ugaliin ho natin magbayad sa oras. Ano po? Kasi napapansin ko po kadalasan, yung mga tanong na sa akin is regarding sa mga messages. Ano po? No? Ako naman, syempre, i-interpret ko yung message. Kagaya ho niyan, sablay. Totoo naman, sablay ho yung yung message na ipinadala eh. So, meaning ho, paraan ng pananakot, no? Ngayon po, kaya ho nila kasi ginagawa yan kasi hindi pa tayo nakakapagbayad. Ano po? Para po hindi tayo maka-receive ng ganyan, magbayad do tayo sa oras. Ano po? Kagaya ho ng lagi kong sinasabi, ano po? Pagka ho may utang, kailangan pong bayaran. At mangutang lamang po kung ano yung kayang bayaran. Ano po? Kasi ang nangyayari po, manghihiram sa OLA, pag dumating ho yung due date, hindi ho makakabayad. Ayan, mapapadalan po tayo ng mga ganyan messages, no? Hindi ho ibig sabihin na kumakampi ko sa OLA. Hindi, galit pa rin ho ako sa mga taga-OLA kasi hindi nga ho sila marunong maningil. Ano po? Kung kagaya ho niyan, tingnan nyo, kung marunong ho ba silang maningil niyan? Hindi ho, no? Dapat ho kasing ginagawa nila is kinakausap kayo na maayos. At ano ba yung po pwede yung dalawang gawin, no? Magkaroon kayo ng compromise agreement kung para mabayaran ho yung utang. Di po ba? Kasi pagka ganyan ho ng ganyan na puro takutan na mangyayari, dalawa lang ho mangyayari diyan, di ba? Isa, hindi ho kayo magbabayad. O pangalawa, padala lang sila ng padala ng pananakot at pangharas. So hindi ho matitigil 'yan. Ano po? Para ho matigil 'yan, wag niyo tangkilikin yung OLA. No, wag na ho kayo mangutang sa mga 'yan. Sakit lang ho talaga ng ulo yung mga 'yan eh. Di po ba? Hanggat hindi ho nila binabago yung pamamaraan nila ng paniningil, hindi ho matatapos yung ganyang sistema, no? Kasi yung ang problema ho talaga nila yung pamamaraan ng paniningil. Para matapos ho yan, huwag niyo tangkilikin yung OLA. No? Kasi pag hindi nyo na tinangkilik yan, hindi na ho kayo dyan nangutang, mawawala na ho ng yan, ng kusa yan. Kasi wala na silang wala na silang mapapautang eh. Ngayon, baka sakaling magbago pa sila ng pamamaraan ng paniningil. Baka mag-hire na sila ng mga profesional na maniningil. Pagka ho kayo manghihiram, siguraduhin nyo kailangan nyo yung pera at kaya nyo pong bayaran. Kasi yung ang pangungutang mo, hindi ho yan karapatan ng bawat isa sa atin, no? Privilege po yan, no? Kumbaga ho, binibigay lang po ang utang doon sa karapat dapat. Kasi itong OLA may kasalanan din. Biruin nyo, tambay. Basta may ID. Bibigyan niya na ng pera. Walang verify. Yun naman dapat kailangan ayusin ng mga OLA. Pati yung kanilang mga fees, ayusin din nila. At lalo na yung kanilang pamamaraan ng paniningil. Yun ang pinaka-importante. Kasi pag hindi ho matatapos siya, paikot-ikot lang yan. Gawin nyo ho, pagandahin nyo yung inyong credit score, credit history, para ho makapangutang kayo sa mga
bangko, financing, tsaka lending. At least ho, yung malaki-laki mahihiram nyo. Hindi kagaya 2,000, 3,000, tapos after 7 days, babayaran nyo na. Eh samantalang ho sa bangko, may due date yan. Sa lending, sa financing, no? May mga due dates yan. Nakasinusunod. Equal ang due date. Ngayon may bagong pakulo yan eh. O, di ba? Sasabihin yan, hanggang 90 days. Tama, hanggang 90 days. Pero yung first due date mo, 7 days lang muna. O, pagkatapos nun, yung natitira, hahatiin nila yan hanggang 90 days. Hindi pas loko-loko. Tsaka buti sana kung sinusunod nila yung yung The Truth in Lending Act, hindi naman. Ako binabalansi ko lang ho, no? Kasi maniningil ho ako eh. Diba? Hindi ko ho po pwedeng sabihin sa inyo na huwag kayong magbayad. Conflicting ho yun sa trabaho ko. Pag sinabi kong huwag kayong magbayad. Nga po pala, may kaklarify din po ako, no? Regarding dun po sa video ko sa TikTok, no? Sa TikTok po na sugod bahay ng legal team, NBI at police. Part 1. Okay. Kasi po, maraming nag-comment na dapat daw tinuruan ko kung paano magbayad. Bakit daw tinuturuan ko pang wag magbayad? Mga ganun po yung wala ho akong sinasabi na wag kong magbayad. At kaya nga ho part 1 siya. Kaibig sabihin may part 2. Pakipanood po yung part 2 para po napanood nyo po yung ng buo. So, ibig sabihin, maaano nyo yung kung ano yung ibig ko bang iparating dun sa video na yon. Kasi po, ang TikTok may limit lang po na 10 minutes. Kaya po, hinati ko po yung video. Pero kung mapapanood nyo po siya sa YouTube, maiintindihan nyo po na wala ho akong sinasabi na wag magbayad. Wala ho akong tinuturuan dito na wag magbayad. Actually po, yung sa part 2, nandun po lahat. No, pinagsabihan ko po yung yung nagtanong. Ininterpret ko lang po yung message, Kasi ito kalimitan ho ng content ko is more on the OLA. Tumutulong po ako na makarecover yung ibang mga naharas ng mga kumpanya na OLA. Kasi yung iba ho, nai-stress, nadidepress, yung iba ho nagpapakamatay. Kaya ho ako galit na galit sa mga OLA na yan eh. Kasi yung mental torture na ginagawa nila, no? Galit na galit po ako sa mga ganyan. Kasi ramdam ko yung ganyan. No, yung anak ko kasi na-depress at nagtangka magpakapatay. No, kaya ho ako ganito na lang ang ginawa ko, no? Tumutulong ho ako sa mga taong nadidepress. Ang hirap po nung gano'n, nung naranasan ko na yun, na makita ko yung hirap na hirap ng anak ko. Kaya ako ganito ginagawa ko, nagtuturo ako, no, na wag silang ma-depress. No, sana wag niyo i-judge yung yung part 1 lang. Pakipanood po yung part 2 para maintindihan niyo po yung mensahe ko dun sa video na yun. Nakakaano lang ho kasi, kumbaga gumagawa ho ako ng video para makatulong ako sa mga tao na nadidepress dahil nga naranasan ko, no, sa anak ko. Tapos ganun ang sasabihin. Hindi ho ako nagagalit sa inyo, no. Ang sa akin lang po is bago ho kayo mag-comment, no. Pag may nakita kayong part 1, obviously may part 2 yun. Po? I hope nasagot ko po yung yung katanungan, no, at kunin ko na po itong opportunity na to para magpasalamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share at pag-comment nyo po, no. At dahil po dito marami pa pong mga kababayan po natin ang nakakapanood ng aking mga videos. At kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahin kayo na suportahan nyo rin po, no, yung iba ko pa pong mga social media account, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.